What's up guys? Nesp Gaming here and welcome back to my YouTube channel. Dahil kinakabahan tayo ngayon, kailangan lang natin ngayon maglaro at ipakita kung ano nga ba yung pwede natin gawin or mapag-isipan natin kung ano yung mga dapat pa nating improve doon sa gameplay natin. Dan muna natin dito. So mag-start nga pala yan guys, 2 PM. So ito, mag-open lang yan ng 2 PM mamaya. Let's see kung ano yung mangyayari. So may 5 tayong life. Kapag naubos yan, talo na tayo. Chill gaming lang tayo guys. So dahil chill gaming lang tayo, may nakalaban na tayo na 3945. Grabe na yun. So ang kalaban natin, so ang gagawin muna natin ay titingnan natin yung mga charms niya, weapons, and yung kanyang mga passive skills. So Iron Guard, so makunat to. So ito naman, heal the HP of summon unit by 20 unit turn. And so, possible summon unit to si tropa. And this one naman is, so inflicted ailment, status ailment. Yan. So ito naman yung kanyang critical damage. Tapos may 3 pa. Grabe yung combination ng mga skills na meron siya. And gamitin muna natin siguro itong magnetic armor and itong power strike dito sa harap kasi mababa yung damage niya dahil doon sa Iron Guard. Go! Nag-magnetic armor tayo, tropa. Akasan natin yan. Konti lang yung nabawas natin sa kanya and tirahin natin yun ng fireball. Pass lang na natin to. Hindi pa na natin yan mapas lang. Ipon muna tayo ng energies para mamaya, para gagamitin natin ito mamaya energy gain. And turn end na tayo, tropa. So mahirap talaga dito guys. Sa Arena 8, madalang ako manalo. Hindi matalo manalo. Sige, sobrang lalakas ng ating mga kalaban dito. Let's see kung ano pa yung magagawa natin dito sa ating kalaban. Ayan. Pwede ko naman itong gamitin yung meditation para makasetup na tayo dahil may 3 skills na tayo na available para sa ating samurai mamaya. Mukhang bubugbugin na tayo ng kanyang samurai today. Ayun, nagkonohagakure no jutsu. Nakakandabulol ako dito guys. Gumamit siya ng summon. Summoning jutsu. Little ninjas. So grabe na. Grabe na yan, Insan. Katayin na natin yan, Insan. I think mamamatay na siya. And mabubuhay pa yung iba na summon. 2 yung matitira dyan. And tanggalin mo natin pala to. Gumamit pala tayo muna ng Evil Vigor. And this one is the Void Thrust and Cruciform. So, alanganin na tayo gumamit ng ibang skills dito kasi ma-overkill na yung kanyang ninja. Naku po! Nag-heal pa ang kanyang psychic. Nag-set up ang kanyang samurai. Gumamit ng Angel Heart nga pala yung psychic niya. This one, gumamit tayo ng Evil Vigor para sa plus 4 attack and plus 4 na speed up. 485. Let's go. So, dapa ang kanyang ninja. Nakatira pa yung mga little ninjas niya. Pare ko. Medyo masakit yun Heal muna tayo. Para sa kapakanan. And heal na natin yan. Heal na yan mga kuya. So, wala na yung kanyang mga summon. Ang pinoproblema ko na lang dito guys is itong kanyang samurai dahil hindi natin siya ma-debuffan. Puno naman yung buhay ng ating guardian pero mukhang mamamatay itong dalawang. Uy, nabuhay. Pero ang problema natin ay malaki. Dito na yan, Insan. Wala na tayo dito. Mukhang mag-GG na tayo dito guys. Medyo kabado tayo 20 para sa tournament mamaya. Sana manalo tayo. Nag-fantasy slash. So, nag-summon siya. Binuhay pa niya yung ating
summoning psychic. Hindi pala nagsasummon yung psychic natin. So, hinarangan niya yon. Medyo lugi na talaga tayo dito. Mukhang papatayin na tayo ng kanyang Void Thrust. Yun! Patay tayo doon. Grabe na yun, Insan. Gumamit siya ng Void Thrust para mapatay ang ating mga Sinnoh. So, overpower po. Pero wag tayo mag-alala para sa tournament bukas or sa qualifier. Kasi pare-parehas naman to ng charms and weapons and levels ng Sinnoh. Kaya medyo pagalingan lang talaga ng mga diskarte at paswertihan na din sa cards. So, yun. So, i-record din natin yung mga gagawin natin bukas para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari doon sa qualifier. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana may natutunan naman kayo kahit tayo italo. See you tomorrow.